Kristo ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila ay tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat na mga Pariseyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa humilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, na nagsisimabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Noong mga nakalipas na araw, marami ang napagaling si Jesus. Tama? Itong halos buong linggo, puro pagpapagaling ng mga may sakit si Jesus. Nung isang araw, isang klase ng sakit na walang lunas noon ang napagaling ni Jesus. Itong sakit na ito ay nilalayuan ng mga tao. Anong tawag sa sakit na ito? Iyon, ketong. Nilalayuan ang isang ketongin sapagkat siya'y nakakahawa. At bukod sa nakakahawa, walang gamot. Walang doktor ang makapagpapagaling sa isang may ketong. Pero napagaling siya ni Jesus. Napagaling ni Jesus. Kahapon naman, isang klase ng sakit din ang napagaling ni Jesus. Anong sakit ito? Ano ulit? Yon, paralysis. No, yung sakit, paralysis. Yung tao ay paralitiko. Ha? Yung sakit, paralysis. No? Yung sakit naman na ito, ang tingin ng tao ay nawala na. Parusa ng Diyos. 'Di ba? Kahapon, 'di ba? Ang tingin ng tao doon sa sakit na paralysis ay parusa ng Diyos. Bakit pinarusahan ng Diyos? Makasalanan. Makasalanan. Ngayong araw na ito, isang lalaki
ang hindi lang nilalayuan ng mga tao, kundi kinagagalitan at kinaiinisan ang ibinida ni Jesus sa ating ebanghelyo. Nilalayuan at kinagagalitan. Siya'y walang iba kundi si Levi, isang publikano o isang kolektor ng buwis. Mabuti pa, ang ketongin nilalayuan dahil siya ay may sakit. Siya ay may pisikal na nakakahawa na sakit. Pero si Levi, may sakit? Wala. Walang sakit. At hindi naman nakakahawa. Pero nilalayuan. Ayaw samahan. Bakit? Dahil sa kanyang uri ng pamumuhay. Akalain mo, no? Ang dahilan ng paglayo ng tao ay hindi dahil sa sakit. Hindi dahil meron siyang nakakahawang sakit, kundi dahil sila ay inis at galit. Naramdaman nyo na ba yon? Yung galit sa iyo yung tao, kaya ka nilalayuan. Yung naiinis sa iyo ang tao, kaya ayaw kang makita. Well, hindi naman natin masisisi ang mga tao dahil kilala nila na kolektor ng buwis itong si Levi. At ang mga kolektor ng buwis, tingin ng mga tao ay makasalanan. Bakit? Kasi mga nangungupit, magnanakaw, nagpapatong ng mataas na buwis at ibinubulsa ang sobra. Matutuwa ba kayo pag ganon? Hindi. Masyasahan ba kayo? Hindi. Maiinis? Well, hindi mo masisisi. Diba? Kaya nga, ganun na lang ang tanong ng mga Pariseyo. Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Ganyan kasi nun. Ayaw nilang dinidikitan ang mga makasalanan. Dahil tingin nila, ikaw din, kabilang na. Ikaw din, masama na. Ikaw din, makasalanan na. Mabuti na lang, alam ni Jesus sagutin ang tanong. Kaya nga, ang sabi niya, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Sadya naman, iba talaga tumingin ang tao. Kadalasan, pag tumingin ang tao, meron itong panghuhusga. Pag tumingin ang taong ganyan, di ba? Meron na agad husga. Kahapon, ang paralitiko, kung tingnan ng mga tao, ano tingin ng tao? Makasalanan, pinarusahan ng Diyos. Hindi nila nakikita yung sakit. Ang nakikita nila, makasalanan. Pinarusahan, buti nga. Ano kayang kasalanan nito? Bakit kaya naparusahan ng ganyan? Ganyan tumingin. Ganyan tingnan ng mga tao yung paralitiko. Yung kanyang karamdaman, ang tingin, parusa ng Diyos. Pero, iba ang tingin ni Jesus. Paano siya tiningnan ni Jesus? Kinaawaan, kinahabagan. Tiningnan siya para patawarin. Yung sakit na paralysis, ang tingin ng Diyos, ang tingin ni Jesus, dapat kaawaan. Samantalang yung mga eskriba, hindi yan dapat kinaawaan. Samantala, itong si Levi, na publikano, nilalayuan ng mga tao kahit walang sakit. Dahil ang tingin ng mga tao ay makasalanan. Pero, iba ang tingin ng Diyos. Iba ang tingin ni Jesus. Hindi kasalanan ang kanyang nakikita, kundi siya ay may sakit. Kaya dapat siyang pagalingin. Yung sakit,
dapat gamutin. No? Tingnan mo, no? Iba yung tingin ng tao. Yung yung may paralitiko, ang tingin, hindi nakikita yung sakit. Ang tingin, makasalanan. Ito naman si Levi, wala namang sakit. Ang tingin ng tao, may sakit, dapat layuan. Pero ang tingin ng Diyos, hindi. Dapat siyang gamutin. Dapat siyang lapitan. Hindi siya lalayuan. Iba talaga. Tumingin ang Diyos. Iba rin ang tingin ng tao. Katulad na lang ng nangyari sa ating unang pagbasa. Ano nangyari sa unang pagbasa? Kung matatandaan natin, noong isang araw, ilang beses natalo ang mga Israelita sa Filisteo. Hello? Ilang beses? 2 beses. Hindi ba naalala niyo yung kwento? Di ba? Natalo sila. Namatayan ng 4,000. Sunod, 2,000. O ilan lahat? O, ginigising ko lang kayo. 4,000 plus 2,000. 6,000 na Israelita. Yun yung kwento noong isang araw. Kaya maari, hindi maiwasan ang tingin ng mga Israelita sa kanilang sarili ay talunan. Kaya naman, baka bagsak ang kanilang moral. Tingin nila, pinabayaan kami ng Diyos. Talo kami eh. Fast forward ngayon, ang hindi nila alam, may inihahanda ang Panginoon para sa kanila. Isang bagong hari sa katauhan ni Saul. Si Saul ang magliligtas, magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Ang ganda, no? Kaya nga sabi ko nung isang araw, hindi pa tapos ang kwento. Talunan ka man ngayon, merong sorpresa ang Diyos. Intayin mo. Kung minsan ganito tayo, nahuhusgahan natin ang mga bagay-bagay dahil lang sa nakikita natin. Kung tingin mo, talunan ka, baka naman meron pang iniintay na sorpresa. Kung tingin mo, wala nang pag-asa, baka naman may parating na bagong simula. Kung para sa'yo, tapos na, baka naman sinusubok ka lang. Minsan kasi, ang bilis mo maghusga. Intay ka lang. Iba ang tingin ng Diyos sa tingin ng tao. Ngayon, ang huling araw ng ating Misa Triduo para sa kapistahan ni Santo Niño. Alam niyo ang bata, iba talaga tumingin. Iba ang pananaw ng bata. Nung minsan, habang kami nasa Tagaytay, kasama ko ang aking pamangkin. Sabi ko, Miguel, tingnan mo yun, Tingnan mo yung image. Anong nakikita mo? Ito ang image, no? Merong mundo. Merong mundo. Tapos, sa ibabaw ng mundo, may nakaganito na kamay. Kayo po, ano ang nakikita ninyo? Anong ibig sabihin ng kamay? Hello? Ano to? Ano to? Ano to? Di ba? Para sa atin, ang tingin natin ay nagdadasal. No, ba't panahina ng boses nyo? Nagdadasal. Parang alangan kayo ano yung pananaw nyo? Tinan ko nga Ito mga to, hirap ka usap. No, kayo na lang mga online na lang, no? Ganyan, no? Hirap ka usap tao dito, no? Ganyan, di ba? Ano tingin nyo? Di ba nahihiya kayo? Ganyan, praying hands. Sabi niya, praying hands. May mundo. No? So ano ibig sabihin? Ipagdasal ang mundo. Parang ganon, di ba? Yun din naman ang tingin ko. Ipagdasal ang mundo. Sabi ko, Miguel, tingnan mo yun, Ano nakikita mo? Sabi ko sa kanya. Sabi ng pamangking ko, 2 kamay na nag-appear para sa mundo. Noong una natawa rin ako, parang ganyan. Pero nung napagnilayan ko, pwede rin naman nga.
Pwede rin naman nga. No? Sino ba ang nag-a-appear? Hello? Anong klaseng tao yung mga nag-a-appear? Di ba yung magkabate? Di ba? Pag nagkita kayo dyan sa kalye, nakasalubong mo, anong ginagawa mo? Di ba? Minsan yung mga bata, appear. O, ina-appearan mo ba kaaway mo? O, ina-appear mo ba yung kagalit mo? Ina-appear mo ba yung chinichismis mo? Di ba hindi? Sino na-appear mo? Yung kabati mo, kakilala mo. At di ba maganda sa simbolo na ang dalawang tao magkabati sa mundo. Iba minsan tumingin. At ganun din ang Diyos. Ang Diyos naging bata. Ang tingin ng mga tao sa bata, walang silbi. Hindi kabilang. Walang isip. Ganun noon. Pero si Jesus naging bata. Bakit? Para mas maabot ng tao. Hindi mahirap unawain ng matanda. Kasi kung ang matanda, tingin natin nakakaunawa, imposibleng hindi natin maunawaan ang bata. At ganyan ang Diyos. Madali siyang maunawaan. Madali siyang abutin. Madali siyang intindihin. Hindi totoong hindi ko naiintindihan ng Diyos. Matanda ka. Ang Diyos naging bata. Imposible. Ang Diyos hindi ko maabot. Hindi totoo yan. Ang Diyos ay Santo Niño. Kaya mong abutin sapagkat siya'y bata. Ito yung magandang regalo ng Diyos sa tao. Ang Diyos naging tao. At hindi lang ba sa tao, naging bata para madaling unawain at abutin. Ito yung paalala sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito na hindi komo tayo ang tumitingin, alam na natin. Dahil iba ang mata ng Diyos at iba kung siya ang tumingin. Kaya kung may pinagdadaanan ka, sabihin mo sa dasal mo, Lord, tingnan mo naman, ano ba itong nangyayari sa akin? Maganda. Tanungin mo. Kung ikaw tingin mo, pinarurusahan, pinagdurusa, o puro pasakit, tanong mo, Lord, ano ba itong nangyayari sa akin? Baka iba ang tingin ng Diyos sa tingin ng tao. Amen? Amen.